Hi mga mare! Nag-crave pala ang Tita Pay ng baked sushi kaya yan bumili siya ng mga sangkap. Ang Tita Pay pa naman pag talagang gusto niya kahit mahal yung mga sangkap ayan bibilin niya. Abay kinumpleto pa nga niya yung mga sangkap. Bumili nga din siya ng Japanese rice yan mga mare. Paano ba naman pag yung kinakain namin kanin yung ginagawa kong baked sushi tumitigas. Bumili din siya ng Japanese mayo dyan, century tuna tsaka itong sriracha mayo. Umagang-umaga nga nagsaing na nga ako ng Japanese rice tapos ayan nga tinamplahan ko ng suka, asukal tapos ng konting asin. Tapos nga ipinaghalo-halo ko na. Medyo mainit pa nga yung rice dito tapos tinikman ko nga nung okay na yung lasa nilagyan ko naman ng sesame oil. Pagkatapos ko nga haluin dyan mga mare nung okay na yung lasa sa akin ni-ready ko na nga yung gagawin kong baked sushi. Hiniwa ko na nga yung mangga. Ito pa yung mangga nung Pasko. Akala ko nga overripe na. Buti saktong-sakto pa lang yung pagkahinog niya. Medyo hindi nga matamis tong mangga na to mga mare. Pinagmamayabang pa mo ng mudra sa amin. Sabi niya masarap. Pinaghiwa-hiwa ko nga lang siya ng maliit tapos nilagay ko dito sa isang lagayan. Pagkatapos nga sinunod ko nga itong crab stick, hinimay-himay ko lang nga ng ganyan. Pahaba na nga lang sana yung gagawin ko kaya lang naisip ko mas madaming tignan pag pala hiniwa-hiwa. Kaya yan, hiniwa-hiwa ko na lang ng maliit para nga mas madaming tignan. Sunod nga ng crab stick mga mare, dinrain ko lang itong century tuna tapos binuhos ko na nga din dito. Syempre hindi mawawala itong Japanese mayo. Ito talaga yung nagpapasarap dito. Kaya dami ko na nga yung Japanese mayo dyan mga mare dahil mas madami, mas masarap. Sunod nga naghiwa ako ng cheese dyan. Quick melt nga yung ginamit namin mga mare para nga pag na-bake siya matutunaw kasama nga nitong mga sangkap. Pwede din naman yung Eden cheese, depende naman sa'yo yon. Tapos nga pag nalagay mo na yung mga sangkap mga mare, halu-haluhin mo lang. Kung meron nga kayong cream cheese mga mare, mas maganda kung lagyan mo siya ng cream cheese. Wala kaming cream cheese mga mare, nestle cream lang yung nilagay ko pero masarap naman pala pag nilagyan ng ganon. Natatabangan nga ako kaya nilagyan ko ng konting asin tsaka konting asukal. Paano ba naman mga mare, hindi nga matamis yung mangga. Nilapat ko na nga yung kanin dito sa lanyera mga mare tapos nilagay ko na nga itong topping sa taas. Nagtira nga ako ng isang crab stick mga mare para nga meron siyang design dito sa taas. Ibubod mo nga lang dito sa taas niya para nga medyo magandang tingnan pero madami na nga rin naman ng crab stick dyan. Pang display lang talaga ito. Pagkatapos nga ng crab stick mga mare, yung cheese naman yung sinunod ko. Gusto kasi ng Tita Pay mas cheesy daw. Tapos nagdurog lang ako ng seaweeds dyan sa taas para nga masarap at magandang tingnan. Dahil masarap nga itong Japanese mayo mga mare, nilagyan pa natin dito sa taas. Ang tagal-tagal na nga namin kinikrave ng Tita Pay to kaya lang medyo mahal yung mga sangkap kaya hindi nga namin magawa-gawa. Ito nga yung nagpapasarap dito mga mare, yung sriracha mayo. Hindi naman siya ganun kahanghang mga mare, medyo spicy lang na medyo matamis. Nagustuhan nga ng Tita Pay itong sriracha mayo kahit ano'y sinasawsaw niya dito. Dito ko na nga lang sa oven toaster namin siya niluto ng 20 minutes. After 20 minutes nga mga mare, ganyan na nga yung itsura niya. Sobrang sarap nga nito mga mare, walang sinabi talaga yung mga binibenta sa online. Mas maganda talaga kung ikaw na lang yung gumawa. May sobra pa nga akong rice mga mare kaya nakagawa pa ako ng kimba. O siya mga mare, yun